Maligayang pagdating sa bunganga ng lagim. Alas 12 ng tanghali nang makarating si Teacher Remy sa pinapasukan niyang elementary school sa Bulacan. Ito ang unang araw niyang mag-handle ng grade 3 students. Kaya naman, sabik na sabik siyang makilala ang mga bago niyang estudyante. Pangatlong taon na rin niya sa school na yon. Kaya naman, kilala na rin siya ng ibang mga estudyante. Good morning, ma'am! Bati ng mga estudyanteng nakasalubong niya sa hallway ng school. Malinis at kababago lang ng pintura sa kanyang room. Bago ang blackboard at kumpleto ang mga kagamitan sa pagtuturo. Inayos na rin niya ang mesa niya at upuan. Sabay kuha sa listahan ng mga estudyante na kanyang i-handle. Binilang niya rin ang mga bata para ma-check kung tama ang ibinigay ng supervisor. Isang oras ang lumipas at isa-isa na rin nagsipasok ang mga estudyante ni Teacher Remy. May mga babae at meron ding mga lalaki. Kasama ng ilang bata ang mga magulang nila, habang ang iba namay mag-isa lamang na pumapasok sa room niya. Nang makita niya ng lahat ng mga estudyante niya, isa-isa niyang tinawag ang mga yon para sa unang attendance nila. Kukuha na sana ng chalk si Teacher Remy para isulat ang kanyang pangalan sa pisara nang may kumatok sa pinto ng room nila. Good afternoon, Ma'am Remy. Siya nga pala si Miko Sinto. Pasensya na, ma'am. Hindi nasabi sa'yo ni Ma'am Pamintuan. May naidagdag sa'yo na late enrollee. Hindi mo tuloy na isama sa master list mo. Sabi sa kanya ni Teacher Lily na isa ring grade 3 teacher. Ay, ganun ba? Thank you po, Ma'am Lily. Kita po tayo mamaya sa faculty room. Sige, Miko. Pasok ka na rito. Maupo ka na kung saan mo gusto. Sabi naman ni Teacher Remy habang pinapapasok si Miko. Tumangulang si Teacher Lily bago tuluyang umalis. Muling pumasok sa loob si Teacher Remy para tuluyan ng maipakilala ang sarili sa bago niyang mga estudyante. Ako si Ma'am Remy. Ako ang advisor nyo rito sa Section 4. Ako ang magiging pinakamama nyo rito sa school. Kaya naman dapat, parang nanay din ang turing nyo sa akin dito. Okay ba, students? Tanong ni Teacher Remy sa mga estudyante. Opo, Teacher Remy! Sambit ng mga bata. Aayusin na sana ni Teacher Remy ang laptop at ang projector niya para maumpisahan na ang pagtuturo. Pero umagaw sa atensyon niya ang late enrollee na si Miko Sinto. Alam niyang mahihiyain ang bata dahil sa pinakadulo ng kwarto siya umupo. Mukhang inaantok pa ang bata at gusot ang uniforme at pantalon niya at parang hindi pa yata siya naliligo. Pero binalik ni Teacher Remy ang atensyon niya sa lesson niya na ituturo para sa araw na yon. Maya-maya pa, dumating na ang oras ng recess. Pinalabas niya ng maayos sa mga bata para makabili ng makakain sa kantin at para na rin makapag-CR. Napansin niyang lumabas ang lahat maliban kay Miko na nakayuko lang habang kinakain ng biskwit at hawak ang inuman niya sa kabilang kamay. Bahagyang nag-alala si Teacher Remy sa inaasal ng bata. Medyo matamlay siya at hindi nakikihalubilo. Pero naisip niya na rin na unang araw pa lang naman ng klase at baka talagang mahihiyain lang ang bata. Gusto mo rin bang bumili sa kantin, Miko? Pag-aalok ni Teacher Remy habang nakangiti sa bata. Pero umiling lang siya at tuloy lang sa pagkain ng biskwit. Hindi na rin naman bago kay Teacher Remy na maka-encounter ng mga ganong klaseng bata. Pero nararamdaman niyang may kakaiba kay Miko. Nang matapos ang recess, bumalik na rin siya sa pagtuturo at sa awa ng Diyos, naitawid niya ng maayos ang kanyang unang araw sa pagtuturo sa grade 3. Uwian na. Isa-isa na niyang pinapalabas sa mga bata. Pero napapansin niya pa rin ang batang si Miko na napakatamlay pa rin hanggang sa pag-uwi.
Nag-aayos na ng bagang bata nang lumapit si Teacher Remy sa kanya. Kinumusta ng teacher ang naging araw niya nang may halong pag-aalala. Pero tumingin lang ang bata sa teacher at lumabas na ng room nila. Kahit na medyo nabastusan si Teacher Remy sa inasal ng bata, mas nangibabaw pa rin ang pag-aalala niya. Pagkatapos lumabas ng bata, siya naman ang nagayos ng mga gamit niya. Papatayin na sana niya ang ilaw ng room nang may narinig siya na parang may pumupukpok sa isang armchair. Tiningnan niya ang mga upuan mula sa harap at isa-isang sinuri ang mga yon para malaman ang pinanggagalingan ng tunog. Wala na kasing bata ng mga oras na yon at siya na lang mag-isa ang nasa kwarto. Bahagyang natakot ang teacher dahil naramdaman niya rin ang biglang paglamig ng kwarto. Naging malaking palaisipan sa kanya yon dahil sarado na ang mga bintana at napatay na rin niya ang mga electric fan. Kaya naman, mas nagmadali siyang mag-ayos ng mga gamit, binitbit ang projector at lumabas na agad ng kwarto. Dumiretso siya sa faculty room. Yun lang kasi ang ligtas na lugar na pwede niyang pag-iwanan sa projector niya. Naabutan niya ron si Teacher Lily na nag-aayos na rin ang kanyang mga gamit. Kinumusta siya nito tungkol sa maghapon niyang pagtuturo. Uy, Ma'am Remy! Kumusta po ang unang araw niyo sa grade 3? Ayos naman po ba? Ang kukulit nila, no? Sunod-sunod na tanong ni Teacher Lily. Sa totoo lang, ma'am, mababait naman sila. Pero alam ko namang first day pa lang ito. Kaya alam mo na, the worst is yet to come. Char. Pero ma'am, may isa akong student na medyo kinakabahan akong i-handle. Si Miko Sinto, yung binigay mo sa akin kanina. Kumpara kasi sa ibang students, siya lang yung hindi nakikihalubilo sa mga kaklase at sobrang tahimik. Pakiramdam ko may problema sa bahay yung bata. Hindi rin kasi maayos ang uniform niya eh. Hindi kaya special child ang batang yun? Pag-aalalang tanong ni Teacher Remy. Special child? Mukhang hindi naman, ma'am. Kasi nakausap ko naman yung bata ng maayos kanina. Tinanong pa nga niya ako kung alam ko raw ba ang section niya eh. Kasi naliligaw daw siya kanina. Siguro dahil first day of school ngayon kaya ganon. Normal lang naman sa mga bata ang ganon. Nahihiya sa umpisa. Sagot naman ni Teacher Lily. Naisip din yun ni Teacher Remy. At sumang-ayon naman siya kay Teacher Lily. Baka nga nahihiya lang talaga ngayon ang bata. Pagkatapos ng kwentuhan nila, sabay na silang lumabas at umalis ng school para umuwi. Kinabukasan, nakaupo si Teacher Remy sa harap. Nagbabasa siya ng isang kwentong pambata sa klase niya. Halos lahat ng estudyante niya tutok na tutok sa pakikinig sa kanya. Maayos at tuloy-tuloy naman ang pagkukwento niya. Pero bigla na naman niyang napansin ang batang si Miko. Tulala na naman na nasa bandang likuran. Malayo ang iniisip ng bata at tila hindi nakikinig sa kwento niya. Kaya naman pagkatapos niyang magbasa, tinanong niya si Miko. Miko, kilala mo ba ang tauhan sa ating kwento? Tanong ni Teacher Remy sa bata. Hindi po. Sagot ni Miko habang nakayuko. Miko, hindi ka yata nakikinig eh. Paano kita matutulungan yan kung hindi mo pinapakinggan si Teacher Remy? Sa susunod, makikinig ka na anak ha? Paglalambing ni Teacher Remy para hindi mahiya ang bata. Pero nagulat siya ng... Huwag mo akong sasabihan ng anak! Hindi mo ako kaano-ano! Pasigaw na sinabi ni Miko, sabay labas ng room nila. Hindi inaasahan ni Teacher Remy na gano'n ang magiging asal ni Miko. Gusto niya lang na matulungan ng bata para matanggal na ang pagiging mahiyain nito at baka sabay sa mga kaklase niya. Pinabayaan niya lang na umalis si Miko. Pero mas lalong nadagdagan ang pag-aalala niya sa bata. Pagsapit ng break time,
Hinanap ni Teacher Remy si Miko para kausapin. Naabutan niyang nakayuko si Miko malapit sa gate ng school. Sinabi ng bata na gusto na niyang umuwi, pero pinaliwanagan siya ni Teacher Remy na hindi pa siya pwedeng lumabas dahil hindi pa uwian at hindi rin siya papayagang palabasin ng guard. Kaya naman kinumbinsi ng teacher ang bata na pumasok uli sa klase niya. Mangiyak-ngiyak si Miko na tumango at sabay silang umakyat papunta sa classroom nila. Nagtataka si Teacher Remy dahil nanginginig ang katawan ni Miko at tila naluluha habang papasok sa room. Hindi niya napigilang tanungin ang bata. Miko, okay ka lang ba? Sino bang umaway sa'yo? May nanakit ba sa'yo? Dito ba sa school o sa bahay niyo? Huwag kang matakot, Miko. Sabi ni teacher habang patuloy na nag-aalala sa bata. Dito po. Sambit naman ni Miko na tila takot at naiiyak. Ganun ba? Sino? Sabihin mo. Classmate mo ba? Sabihin mo na sa akin. Sige na. Tanong ng teacher sa bata. Hindi po. Hindi niyo po siya makikita eh. Sabi ni Miko. Natigilan si Teacher Remy at nagtaka sa sinabi ni Miko. Hindi niya alam kung anong sasabihin o itatanong sa bata. Kasabay naman nun, ang pagpasok ng iba pang mga estudyante na isa-isang nagsiupo sa kani-kanilang mga upuan. Binilhan ni Teacher Remy si Miko ng tinapay at juice para may makain sa recess. Pinatahan niya rin ang bata dahil naiiyak at naaawa talaga siya. Maya-maya pa, pinaayos na niya ang mga bata sa pagupo at ipinaligpit ang mga basurang galing sa mga kinain nila. Napansin niyang may nakatayong bata sa dulong bahagi ng kwarto at nakatalikod. Nakaharap lamang sa dingding ang batang yun. Napatingin siya sa inuupuan ni Miko. Wala siya ron. Kaya naman naisip niyang si Miko ang batang nakatalikod. Miko, sit down na ikaw. Wala ka namang kalat eh. Ano bang ginagawa mo dyan sa likod? Bakit ka nakatalikod? Tanong ni Teacher Remy. Pero hindi siya pinapansin ng bata. Napatingin na rin ang iba niyang mga estudyante at nagtataka sa kanya. Lalapit na sana siya sa bata nang biglang pumasok si Miko sa kwarto. Hindi niya napansing nag-CR pala si Miko para maghilamos. Nangilabot si Teacher Remy. Dahil nang tingnan niya uli ang batang nasa likuran, wala na yun doon. Napatingin ng mga estudyante sa kanya, pati na si Miko. Pero imbis na matakot, mas inisip na lang niya ang mga bata. Pinaupo na niya si Miko at itinuloy na niya ang pagtuturo. 6:00 na ng gabi nang matapos ang klase niya. Nag-uwian na ang mga bata, pati na si Miko. Pagod at medyo inaantok na si Teacher Remy. Pero may kailangan pa siyang i-check na quizzes ng mga bata. Nasa kalahati na ang mga na-check niyang papel nang madinig niya ang pag-urong ng isang armchair sa likuran. Tinignan niya yon mula sa kanyang kinauupuan. Pero wala naman siyang nakita. Mag-check na sana uli siya nang madinig niya ulit ang mabagal na pag-urong ng armchair. Sa pagkakarinig niya, nagmula yon sa likuran. Doon mismo sa inuupuan ni Miko. Biglang naalala ni Teacher Remy ang nangyari nung hapon na yon sa klase. Naalala niya ang batang nakatalikod sa dulo ng kwarto. Muling nagtayuan ang mga balahibo niya. Nakaramdam siya ng takot at napaisip kung anong klaseng elemento ang nagpakita sa kanya. Dala lang ba yon ng malikot niyang pag-iisip dahil na rin sa pagod at stress? Habang nag-aalala siya,
Sa mga nararanasan niya sa loob ng kwartong yun, bigla na lang napasigaw siya sa pagkatok na yun. Si Teacher Lily pala. Niyayaya na siyang umuwi dahil wala na raw siyang kasabay. Dahil iba na rin talaga ang nararamdaman ni Teacher Remy sa kwartong yon, hindi na siya nagdalawang isip na sumabay kay Teacher Lily sa pag-uwi. Naglalakad na sila sa labas ng school nang maisipang ikwento ni Teacher Remy ang kakaiba niyang naranasan sa klase nung hapon, pati na ang tungkol sa batang nakatalikod. Hala, ma'am. Napag-uusapan din nila Ma'am Crystal at Ma'am Maribel ang mga nakakatakot na kwentong yan. Nagkaroon daw pala ng aksidente noon dito sa school natin. Sabi ni Teacher Lily. Aksidente? Anong aksidente? Pagtatanong ni Teacher Remy. Naikwento ni Teacher Lily na nasunog daw pala ang school nila noong 1980s. Malala ang nangyaring yon dahil may mga bata raw sa loob ng lumang building na nasunog. Hindi raw na-rescue ang mga bata dahil sa kapabayaan ng dating principal. Mahigit 30 estudyante raw ang natrap sa mismong building kung saan sila nagtuturo. At maaaring nagpaparamdam kay Teacher Remy ang isa sa mga batang yon. Baka sa mukha ni Teacher Remy ang matinding pagkagulat sa mga narinig niyang kwento ni Teacher Lily. Magtatanong pa sana si Teacher Remy, pero may dumating ng jeep na sasakyan ni Teacher Lily. Mas lalong natakot si Teacher Remy dahil sa kwentong narinig. Pero sa kabilang banda, unti-unti nang nasasagot ang mga tanong na naglalaro sa isip niya tungkol sa mga nararamdaman niyang kakaiba. Kasabay nun, naalala niyang muli ang mga sinabi ni Miko na Hindi niyo po siya makikita eh. naisip niya na baka yun ang tinutukoy ni Miko. Mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga batang natrap at nasunog sa loob ng building noong 1980s. Nagmadali na siyang umuwi sa kanila para na rin makapagpahinga. Pangatlong araw, nasa kalagitnaan na ang teacher sa pagtuturo. Maayos ding nakikinig ang mga estudyante niya, maging si Miko. Nang bigla na lang tumayo si Miko at nag-iiyak. Tinuturo niya si Teacher Remy. Huwag mo akong sasaktan! Maawa ka sa akin! Sa'yo na siya! Sa'yo na siya! Sigaw ni Miko na parang nagmamakaawa. Nagulat si Teacher Remy pati na ang mga bata. Nagsimula na rin silang baluti ng takot dahil unti-unti nang namumula ang mga mata ni Miko. Pati na ang mga ugat sa ulo niya naglalabasan rin. Agad dinala ni Teacher Remy si Miko sa klinik dahil baka may nararamdaman siyang masakit sa katawan na hindi niya lang sinasabi. Tinawagan niya rin ang contact number ng guardian ni Miko na nakalagay sa likuran ng ID niya. Sinabi niya na kailangan na munang sunduin si Miko dahil sa mga hindi magandang nangyari. Maya-maya pa, dumating na ang papa ni Miko na nagmamadaling dumiretso sa klinik para kunin ang anak. Kakausapin sana ni Teacher Remy ang papa ni Miko, pero nagmamadali silang umalis ng school. Pinatawag si Teacher Remy ng principal para tanungin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Noong mga oras na yon, hindi napigilan ni Teacher Remy ang maiyak. Hindi lang dahil sa pag-aalala kay Miko, kundi pati na rin sa mga takot niya sa mga kababalaghang nangyayari sa klase niya. Niyakap siya ni Teacher Lily para aluin, pero hindi niya mapigilan ang paghagulgol niya. Ilang araw ang lumipas, halata kay Teacher Remy ang pagiging matamlay sa pagtuturo. Matapos kasi ang insidente kay Miko, hindi na muling nakita sa school ang bata. Hindi na siya gaanong nagkikwento ng mga pambatang kwento. Diretso na niyang itinuturo ang nasa lesson plan niya.
Nakakaramdaman siya ng lungkot. Hindi niya yun pinahahalata sa mga bata. Hindi na rin siya nagtatagal sa kwarto at sumasabay na siya sa mga bata sa oras ng labasan. Nasalubong niya si Teacher Lily na papunta sa classroom niya. Natutuwa talaga siya sa co-teacher niyang yon dahil laging eksakto ang dating niya sa tuwing nakakaramdam siya ng takot. Niyakap siya ni Teacher Lily at pinakalma ang loob niya. Pero bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang malamang hindi siya masasabayan ni Teacher Lily sa pag-uwi ng mga oras na yon. Kaya mo yan, ma'am. Mag-iingat ka lagi. Sambit ni Teacher Lily nang may ngiti sa mga labi. Medyo napaisip siya sa sinabi ni Teacher Lily, pero nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng school. Sabado ng umaga, napagpasyahan niyang puntahan ang tirahan ni Miko para kumustahin. Ilang araw na kasing absent ang bata sa klase niya. Nag-aalala na siya para sa magiging grades ng bata. Nang makarating siya sa bahay nila Miko, naabutan niya ang tatay ng bata na nagwawali sa labas ng bakuran nila. Good morning po, Tay. Ako po si Teacher Remy. Gusto ko lang po sana kayong kumustahin at makausap tungkol sa anak niyong si Miko. Mag-iilang araw na rin po kasi siyang absent sa klase. Baka po maapektuhan na ang grades ng anak ninyo. Mahinahong salita ni Teacher Remy. Ayaw kayong makita ng anak ko. Nahihirapan pa siya sa mga nangyayari, kaya pasensya na pero hindi po pwede. Sagot naman ng tatay ni Miko habang patuloy sa pagwawalis. Nahihirapan po saan? Ano po bang mayroon sa bata? Tanong ni Teacher Remy. Natigil ang pag-uusap nilang dalawa nang biglang lumabas si Miko. Tinignan ng bata ang kamay at braso ng guro at bigla na lang siyang yumakap sa teacher. Mom, sorry po. Sambit ng bata sa guro. Nagtaka at nagulat din si Teacher Remy sa ikinilos ng bata, kaya sa huli, pumayag na rin ang tatay ni Miko na makipag-usap at sagutin ang mga tanong ni Teacher Remy sa loob ng bahay. Tay, ano po bang problema ni Miko? Tanong ni Teacher Remy. Ma'am, alam ko mahirap paniwalaan to pero may kakaibang abilidad ang anak ko. Abilidad na wala tayo. Nakakakita siya ng kaluluwa, mga multo at mga elemento. Bukas ang third eye niya. Yun ang sabi ng isang albularyo na tumingin sa kanya. Paliwanag ng tatay ni Miko. Naiintindihan ko po, tatay. Naniniwala po ko sa sinasabi ninyo. Ang gusto ko lang po sanang malaman ay kung ano o sino po ang nakikita ni Miko sa room namin. Nagparamdam din po kasi sa akin ng mga yun eh. Sabi ni Teacher Remy. Hindi ko rin po alam. Ilang beses ko na siyang pinilit na magsabi kung ano ang mga nakikita niya. Pero ayaw niya talagang magsabi. Mas mabuti pa sigurong kayo na magtanong sa kanya. Sagot ng tatay ni Miko. Pinuntahan ni Teacher Remy sa kwarto si Miko. Naabutan niyang naglalaro ang bata at napakasaya. Malayong malayo sa inaasal niya sa tuwing nasa school. Lumapit siya sa bata at nagtanong. Miko, sabi ni Papa mo may nakikita ka raw na mumu sa room natin? Totoo ba yun? Tanong ni Teacher Remy. Opo. May nakikita po ako. Isa pong bata. Sunod po ng sunod sa inyo. Kwento ni Miko. Bata? Kailan mo siya unang nakita? Tanong muli ni Teacher Remy. Matagal na po. Unang araw pa lang po. Hawak ka na niya sa kamay. Akala ko po nung una, kaklase ko rin po siya. Pero hindi pala. Nagagalit siya sa akin. Huwag daw ako makipag-usap sa'yo. Tuloy na kwento ng bata. Anong itsura ng bata? Matangkad ba? Luma ba yung uniform niya? May nakita ka bang sunog o lapno sa katawan niya?
Dagdag na tanong ni Teacher Remy na unti-unting nagkaka-interes sa kwento ng bata. Wala po siyang lapnos o sunog sa katawan. Hindi ko po tinitignan ang mukha niya. Pero may malaki po siyang sugat sa ulo. Minsan naman po, ginagaya niya yung itsura ko. Dagdag pa ng bata. Nakikita mo ba siya ngayon? Kasama natin? Hindi po. Wala po siya rito. Kaya happy ako, teacher. Gusto niya po kasi kayo lang lagi niyang kasama eh. Sabi niya dati sa akin, sasaktan niya raw ako pag hindi ako lumayo sa inyo. Gusto niyang mapansin mo siya, teacher. Sagot ni Miko. Nasagot ang ilan sa mga tanong ni Teacher Remy. Pero may ilang mga tanong pa rin na bumabagabag sa isip niya. Tulad ng kung sino at bakit gusto ng batang kaluluwa na mapansin niya. Niyakap niyang muli si Miko at sinabihan ng bata na pumasok na sa susunod na Lunes. Nagpasalamat at maayos rin siyang nagpaalam sa tatay ni Miko. Curious talaga at hindi mapalagay si Teacher Remy kung ano nga ba talaga ang nangyayari at bakit siya ang pinipili ng kaluluwang yun na pagparamdaman. Kaya naman pumunta siya sa isang internet cafe at doon siya nagsimula mag-research tungkol sa ilan pang aksidente na naganap sa school nila na maaaring pinagmula ng kaluluwang nagpaparamdam sa kanya. Nakailang links na siya ng news articles at video footages pero wala siyang nahanap na impormasyon. Hanggang sa may nakita siyang isang news article mula sa taong 2013. Tungkol yon sa isang batang lalaki na nasagasaan ng isang bus. Kinlik ni Teacher Remy ang link. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Hindi siya makagalaw ng maayos sa kinauupuan niya at hindi niya na rin napigilan ang pagpatak ng luha niya. Hanggang sa dali-dali siyang lumabas sa internet cafe at nagabang ng masasakyang jeep. At doon, mas lalo siyang napahagulgol. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak, kaya napatingin sa kanya ang mga kapwa niyang pasahero ng jeep. Napababa siya sa isang sementeryo sa Caloocan. Bumili siya ng kandila at bulaklak na nilalako ng mga taga-ron. Lumapit siya sa isang puntod. Sinindihan ng isa sa mga kandilang binili niya at doon niya inilabas ang lahat ng sama ng loob. Patawarin mo ko, anak. Baby Joseph ko. Patawarin mo ko kung napabayaan ka ni Mommy. Patawad, anak. Patawad. Bumalik sa alaala niya ang isang malungkot na pangyayari sa buhay niya. Uwian na ng anak niyang grade 3 na si Joseph na nag-aaral sa isang private school. Medyo may kalayuan yon sa pinagtatrabahuhan niyang school. Tuwing Biyernes, sinusundo niya ang anak niya. Wala na kasi ang daddy ni Joseph, kaya dalawa na lang silang magkasama sa buhay. Tahimik lang na naghihintay ang anak sa pagdating niya. Pero busy siya sa pag-check ng quizzes ng kanyang mga estudyante. Dumaan pa ang ilang oras, pero hindi pa rin dumarating si Teacher Remy para sunduin ang anak niyang si Joseph. Kaya nagdesisyon ng bata na tumawid sa pedestrian lane ng mag-isa. Hinintay niya muna mag-red ang traffic light para makatawid. Pero sa hindi kalayuan, may isang barumbadong driver ng bus na pilit na hinabol ang pagpapalit ng traffic light. Hindi nakita ng barumbadong driver ang pagtawid ni Joseph. Tumalsik ang bata sa lakas ng pagkakabundol ng bus. Nagmamadaling dumiretso si Teacher Remy sa ospital na pinagdalhan kay Joseph. Pero huli na ang lahat. Sa morgue na inabutan ni Teacher Remy ang kanyang anak.
Matindi ang naging pinsala sa ulo ng bata. Kaya agad siyang binawian ng buhay. Idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor sa ospital. Hindi natupad ni Teacher Remy ang pangako sa anak. Kaya naman, sobra-sobra ang pagsisisi niya. 5 taon na ang lumipas nang mangyari ang aksidente. Nagsimula siya ng bagong buhay kasama ang bago niyang boyfriend. Lumipat na rin siya ng school. Nakasalukuyan niyang pinapasukan ngayon. Akala niya maayos na ang buhay niya. Na naibaon niya na sa lupa ang masasalimuot na karanasan niya sa buhay. Pero hindi pala. Dahil muling nanumbalik ang matinding sakit na naramdaman niya nang mawala ang pinakamamahal niyang anak. Nalaman niya na kahit ilang taon pa ang lumipas, mahanap niya man ang taong magbibigay sa kanya ng labis na saya, may mga pagkakataon pa rin na dadalawin siya ng multo ng nakaraan.